bansa, may ilang tao na nagsasagawa nito sa mga hindi legal na paraan tulad ng pagsundot sa matres ng babae o pag-inom ng mga gamot na pampalaglag. Ang ganito mga pamamaraan ay hindi ligtas at maaari pa magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan ng ina. Naritong ilang mga gamot na kadalasang ginagamit para sa pagpapalaglag ng mga bata. 1. Misoprostol o Cytotec. Ang misoprostol o mas kilala bilang Cytotec ay isang gamot na orihinal na ginagamit upang gamutin ang ulcer o sakit sa sikmura. Ngunit sa kabila ng gamit itong medikal, ginagamit ito ng iba bilang isang paraan upang magpalaglag. Sa ilang bansa, ito ay ginagamit sa mga ospital kasama na mifepristone para sa ligtas na pagpapalaglag. Sa Pilipinas, hindi ito legal at ang paggamit ito ng walang gabay ng doktor ay delikado at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. 2. Carboprost o Hemapate. Ang Carboprost o mas kilala bilang Hemapate ay isang gamot na ginagamit sa ilang ospital upang tumigil ang pagbubuntis. Ito ay tinutulok sa katawan ng ina at nadudulot ng contractions o paghilab ng uterus na nagiging sanhi ng pagkalaglag ng bata. Ang gamot ay ito ay ginagamit lamang sa mga medikal na setting at hindi ito dapat gamitin ng walang supervision ng doktor. 3. Dinopaton o Prepidil. Ang Dinopaton ay isang gamot na ginagamit sa mga buntis upang mapabilis ang pagbukas ng cervix o kwelyo ng matris bago maanak. Gayunpaman, ginagamit din ito sa mga kaso ng pagpapalaglag kung saan ito ay inilalagay upang mag-trigger ng pananganak kahit hindi pa ito tamang panahon. Ang ganitong paggamit ng Dinopaton ay maaari rin magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng ina at sanggol. 4. Mifepristone o Mifeplex. Ang Mifepristone o Mifeplex ay isang gamot na ginagamit upang ihinto ang pagbuo ng mga hormones na kailangan upang mapanatili ang pagbubuntis. Ginagamit ito sa unang 49 na araw ng pagbubuntis at tumutulong upang mapigilan ang patuloy na paglaki ng fetus sa sinapupunan. Minsan ginagamit ito sa paggamot ng hyperglycemia o mataas na sugal sa tugot sa mga pasyente ng Cushing syndrome. 5. Oxytocin o Pitocin. Ang oxytocin o mas kilala bilang Pitocin ay isang gamot na ginagamit sa mga ospital upang tulungan ang buntis na pumasok sa labor at para makontrol ang pagdudugo pagkatapos manganak. Gayunpaman, maaari din ito magdulot ng pagpapalaglag ng bata kung ginagamit ng walang taong medikal na gabay. Ayat, hindi ito dapat gamitin ng hindi nakasalalay sa doktor. Ang pagpapalaglag ay isang seryosong issue at hindi ligtas gawin, lalo na kung ito ay sinasagawa ng walang gabay ng mga eksperto at doktor. Mahalaga na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang hindi tanadong pagbubuntis sa pamamagitan ng tamang birth control tulad ng pills at kondom. Kung ito ay nagkamang sa topology essay OBGYN sugan helpful to SASM, please like, share, and subscribe now rin para essay iba peng mami teopsi.